So ayun na mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle ngayong 2025, ito ay nagkakahalaga ng 108,900 sa presyo niya. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang price ngayong 2025? At para naman dun sa mga installment na naghahanap dyan, available din po sila na pakita ko na lang din dyan sa screen nyo kung magkano nga ba ang kanilang down payment at yung terms nila. Siyempre meron niyang rebate. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya kapag kinuha nyo ng hulugan? Kung mas maganda kung cash kung kukunin. Pero para naman dun sa lahat ng mga nakakuha na ng ganito, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section kung ano nga ba ang mga naging experience natin sa motor na to. Para at least may share natin sa iba, di ba? Ayos na ayos siya. So yun mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 83,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available din po sila sa installment. Ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo magkano nga ba ang kanilang installment. Para at least meron tayong idea sa mga hulugan, okay? So, ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Comment nyo naman yan sa baba at para naman dun sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page na iMark Moto 2.0 para dun sa finance and dito sa kasa, para at least ma-assist ko kayo. Ayos yun, di ba? And para naman dun sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan. I'll be blurring my vision, sipping on that bass sauce. La da da, I'll be eating Kobe steak hot. La da da, got that fish sushi grade raw. La la la, I'm on vacation, I'ma stay off. La la la, now I'm taking all my days off. La la la, yeah, I'll be in the top spot, putting work in, cause I'ma be a boss, in a penthouse, jacuzzi, turn it hotter. On the roof, waiting for me is a chopper. Cha-cha-cha, I'm living in a daydream. Yeah, it may seem, but I manifest this every day. See, I got things I've been working on daily, and I stack it all up to this mainstream. I got the attitude. So yun nga, ngayong 2025, last time na upuan natin yung isang kulay, yung yellow and blue. At least ngayon may available sila na kulay black. So upuan pa rin natin para at least mapakita ko sa inyo kung ano nga bang itsura natin dito kapag 5'2" yung height yung uupo sa ganitong motorcycle. So yung floor medyo naka-elevate ako ng konti, pero side stand muna natin. Try natin side stand. Yun oh. Pag sinide stand siya, yan ang itsura niya. Medyo nakakatakot lang yung sa side na yun. Pero yun na nga, ganyan ang itsura niya. Mukhang okay din naman. Tapos 5'2" ang aking height. Yun oh. Medyo ano tayo rito, alang tayo rito. Yeah, usad natin. Yun oh. So ganyan ang itsura niya. Ganyan ang itsura natin. Okay, kapag nakaupo ang isang 5'2". So tingkayad ako rito, sobrang tingkayad. Pero kapag naitayo na natin yung motorcycle, maganda na naibabalance natin. Yun yung importante doon. At least naibabalance natin yung motorcycle. Hindi tayo nag-aalangan kung matutumba ba tayo o hindi, 'di ba? So, ayan ang itsura natin. Naka-upright position tayo. Turning radius niya, sobrang lawak na isang to. Tapos yung shock niya sa harap, all good yung shock niya. Yan, medyo may napapansin ako konti sa kanya. Mayroon ako napapansin na medyo may umaalog eh. Pero dito sa likod, ayan, kita naman natin, 'di ba? Yung shock niya. So, ganyan ang itsura. So, ayan. Pwedeng pang long ride ang isang to, short ride, and syempre sa back ride. Kita naman natin dito na maluwag ang ating back ride natin dito. So, kung gusto niyo ng mas madami pang storage, pwede tayo maglagay dito ng top box siguro. Magpasadya na lang tayo rito kasi wala tayo ritong grab bar. Yun yung isa sa mga wala yung motorcycle na to. Pero ayan, tingnan natin, pakinggan natin, sound check natin kung gaano nga ba siya kaganda at gaano siya katahimik kapag sinound check natin. So, ayan, pakinggan natin muna.
So yun na nga, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, ilalagay ko yung contact number ni Mitsukoshi San Rafael Branch para at least direkta na kayo sa kanila mag-inquire sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Para at least, di ba, makapagpa-reserve kayo in case man na hindi available yung unit. So yan, sana nakatulong tong video na to. Alamin na natin magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ayos. Siyempre, pag sinenter stand pa rin natin yan, okay, ganyan ang itsura pag naka-center stand. Yun, no? Medyo mahirap, medyo mabigat, pero kaya. Hard, play harder, gotta work smarter. Time is money, yeah, money is harder. So I'm not giving up, no, I'm not giving in. I was born in this world, I swear to make a difference. If you need a mentor, I got something for you, kid. Just watch the way I move and try your best to copy it. Like a CEO, I move like an athlete pro. I party like a rock star show. I live every day like my last, never know. I run it like a CEO. I move like an athlete pro. I party like a rock star show. I live every day like my last, never know. So yun na nga, matagal-tagal na rin tayong naghihintay para sa unit na to, no? Itong Motorstar Easy Ride TVX 150. Ito yung naka-liquid cooled na rin at humahabol si Motorstar pagdating sa ganong quality ng motorcycle tsaka sa forma. Alam naman natin kung ano yung kahawig niya. Ito yung Aerox type ng Motorstar. Okay, so maganda yung kanyang front view, lalo na yung headlight niya. Maganda yung forma, naka-LED na rin tayo. Halos lahat ng ilaw na ito naka-LED na rin. Yung ating handlebar is same na same talaga sa Aerox. Okay, so yun talaga yung parang clone ni Aerox. Itong, kung gusto nyo medyo mababa na presyo, liquid cooled, and ayan, maganda yung specs. Okay, so meron din tayo rito panel gauge na digital, mga switches niya sumasabay pagdating sa quality, okay, ng mga switches. So meron din tayo rito sa compartment natin na USB charging port, dalawa na rin yan na ordinary USB. Okay, so ano pa rin tayo dito, disusi pa rin tayo rito, malaki yung gas tank natin dito, mga formang upuan. Okay, and dito sa side kita natin na naka-available na, no? Binigay na ni Motorstar yung bracket para sa mga top box natin. So hindi ka na bibili ng bracket, hindi ka na maghahanap or hindi ka na mamomblema saan nga ba pwedeng bumili ng bracket na para dito kung kakasya. So top box na lang, ayan, available na po siya. And kagandahan yung ating panggilid. Ang bulking tingnan, tapos wala na rin tayong kickstart dito, and wala yata tayo ritong side stand kill switch. So sana dito lagyan din ni Motorstar, okay, para dun sa mga additional features lang naman. So yung ating shock dito, naka dual shock at meron na rin tayong basa dito. Maporma yung ating taillight dito, kakaiba rin yung design niya. Okay, so basang-basa mo rito yung Easy Ride. Ang di ko lang mabasa rito, wala yung TBX. Nahanap ko kung yung nasan yung TBX. Nandun lang sa pangalan niya. Pero dito sa design niya, wala. Nakalagay lang dito, TBX, nakalagay lang dito ay Motorstar Easy Ride 150. Wala yung TBX. Pero yun na nga, upuan natin, no? Side stand muna natin. Tingnan natin. Ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. Ang safe din naman siya i-side stand sa mga parking or sa mga mall. Okay? So, upuan natin. Ha? Yung upuan niya pala niya, sobrang lambot. Ayan, sobrang lambot na ito. Sa OBR niya, sobrang lambot din, pero manipis lang yung ating foam dito. Kaya medyo parang masakit sa puwet. Yung, ayan, palubog kasi siya. So, tingnan natin. Try din natin umupo sa pagiging OBR. Ayan. Try muna natin sa OBR. Kung ano yung itsura natin dito. Sa OBR, ganyan na itsura natin. Okay. Okay, hindi naman siya ganun ka, hindi naman pala siya ganun ka sakit sa puwet, no? Okay din naman pala siya. Pero yun na nga, 5'2" ang ating height. Uy, ang baba ng clearance niya. Abot natin, okay. Abulin natin sa side stand. Tiklopin natin yan. Ayan. Tsaka parang mas maliit siya ng konti. Ayan, no? Diba, ang cute tingnan. So, ganyan yung tsura natin. Legroom natin dito, malawak din. Okay, meron din tayo rito na space pa.
Pero yung extension ng paa, hanggang dyan lang naman. Okay? So, yan. Maglalagay tayo ng gamit dito. Pwede rin. Lalagay lang natin dito, sasabit lang natin. Yan. Sa turning radius niya, malawak din siya, malaki din, no? Okay, sa shock. Uy, maganda rin yung shock. Ganda, oh. Sa likod. Ayos din, oh. Oh. Sabagay, adjustable naman yan. Kayo na mag-adjust kung ano yung gusto nyong shock sa likod. Yan. Pero yung shock niya sa harap, maganda. Tsaka, gusto ko dito yung upuan. Sobrang lambot ng upuan. Sobrang lambot ng upuan, no? Ganda nito sa long ride. Pero pag matagal, parang, alam niyo yun, pag ganitong sobrang lambot, medyo, nakatry na kasi ako ng ganito, sobrang lambot. Yung 3 hours na dire-diretso, medyo masakit na sa puwet. Yan, yun lang naman yung ating comment para doon. Pero ganyan yung itsura natin kapag nagra-rides. Sobrang lambot talaga, oh. Ganyan yung itsura natin. Okay? Tapos yung OBR medyo mataas. Alam naman natin pag Aerox type, medyo mataas talaga siya. Yan, ganyan yung itsura natin. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang presyo and sa kanyang specification para dito sa Easy Ride 150 TBX ng Motorstar? So, comment nyo naman yan. And, yun nga, tingin nyo, sulit ba ang forma niya? Sulit ba? Tingin natin, walk around na natin. Okay? So, center stand muna natin. Anong itsura natin dito? Kung magaan ba siya? Madali lang din siyang center stand. Ayos.